gabi sa tanan. Mayong gabi sa tanan nga naga-view sa tingog sa kaluwasan. So, ari naman kami para mapahayag ang mayong balita ni Kristo. So, pagadalon ni Brother Vic sa siningang gabi ang aton na madalasang mensahe. Okay. Saliwat, no? May gabi sa tanan. Sa tanan nga nag-view, no? Sa tingog sang kaluwasan. So, dalayaw ng Diyos sa sining gabi. Sa diin, ari naman kita mag-ulop danay sa katuyuan nga gusto naton, no, tun-an kag pamalandungan ang pulong sa Dios. So I hope nga tanan kita sa sini nga gabi ara gid sa maayo nga kahimtangan. So, salamat sa Ginoo sa sining dako naman nga opportunity sa diin mapahayag naman ang iya nga pulong. So, salamat gid, Brad Rom, sa diin akon kapartner, no, sa pag-alagad, no, sa aton nga Dios. So, sa sini nga gabi, ang bersikulo nga aton nga pagatun-an gikuha sa Book of Mateo, chapter 6, verse 33, no, sa English nga version, no, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gani, no, sa Hiligaynon version naman, gani unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios. Kag ang pagtuman sa iya kabubuton. Kag ihatagid niya ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. So, mga muyo anay kita, mga kita kaalam sa aton nga Dios. Agod mahangpan gid naton ang mensahe sa sini nga gabi. Ang panaton ang pulong sang Dios kay ang tanan nga kaalam ara lang gid kay Kristo Jesus. Let us pray. Our loving Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa sini naman Ginoo nga tion kasi diin ginhatagan mo naman sang dako nga opportunity nga ang imo alagad makapahayag sa imo nga pulong. Lord God, hatagi ako sang kaalam nga sa diin mapahayag ko, O Dios, ang imo nga mensahe. Mapatpat ang imo nga pulong. Kag maintindihan namon Ginoo ang imo katuyuan naman para sa amon sa sining nga gabi. I-bless kami tanan, even ang nag-view sang tingog sang kaluwasan. Ikaw man hatag man sila Ginoo sang kaalam, sang paghangop kag pag-intindi sa imong nga pulong. Ginoo, tiluoy ang amon nga pangununa kag tigipusoon sa diin mangin bukas ini sa pagpamati kag pagbaton o Dios sa imong nga pulong. Ini nga amon pangamuyo sa gamahan ng ngalan ni Jesus. Amen. So, ang ini nga verse, no, tama ini ka common at the same time ka popular, no, sa sining nga bersikulo
tungod sa mga tumuluo ni Kristo, sa mga kaanakan sang Dios, amo ini ang naghatag sang paglaom o kalipay sa panahon sa mga problema, panahon sa mga kawadon. So amo ini naghatag sang kusog, no, nga sa diin atubangon kag sarangon sa ano pa ka budlay sa sitwasyon tungod amo ini ang pangako sang Dios nga siya ang magasugata, no, sa tanan nga mga panginahanglanon. So sa sini nga verse, damo sang naga-claim, no, nga makaangkon sa sini nga mga pagpakamayo. No, ginambal diri nga ang tanan nga butang, no, igadugang sang Dios, no, sa tanan, no, nga katawhan sang Ginoo. Tanan nagahandom sang blessings, no, nagahandom sang pagpakamayo nga halin sa Dios. Pero may ginhambal diri si Ginoong Jesus, prior mo maangkon ang ini nga blessing, no, unaha ang Dios. Pangita una ang Dios. No? Kay paano mo maangkon ang ining pagpakamaayo nga halin sa Dios kung hindi mo siya mauna? No? Damo sang mga rason nga hindi mauna sang tao ang Dios. Hibaloon naton ano ini ang mga rason nga hindi mauna ang Dios. No? Kay nagahandom ang tanan sang pagpakamaayo. No? Nagahandom ang tanan nga tani makabaton, no, sang madamo nga blessings halin sa Dios. Sino bala ang hindi gusto nga mag-angat ang pangabuhi? Sino bala ang hindi gusto nga magtawhay, magsulhay ang iya nga pangabuhi? So tanan naga handoman sina. Pero maangkon ina, no, kung i-accept naton ang ining challenge ni Ginoong Hesus nga unahon ang Dios. Kaso bisan Kristohano na kag naga-claim pa nga anak sang Dios, no? Hindi basta nga mauna ang Dios tungod sa sini nga mga rason. Sa sini nga book sang Mateo chapter 6, may tatlo diri ka rason nga hindi mauna ang Dios. Number 1, hindi pag-i-priority ang manggad sa sini nga kalibutan. So amo ina ang ginhambal ni Ginoong Hesus sa Mateo chapter 6 verse 19 and 20. Hambal niya dira, no, hindi ka mo magtipon sang manggad para sa inyo kaugalingon diri sa kalibutan. Tungod ang mga sapat-sapat kag ang mga tuktok magaut-ut sini. O kung mahimo sudlon sang makawat ang inyo balay, kag kawaton ini. Sa baylo, magtipon kamo sang manggad dito sa langit. Kay wala sapat-sapat kag tuktok nga magaut-ut, kag wala sang makawat nga makasulod. So, si Jesus mismo ang nag-remind sa tanan nga mga Kristohanon, sa tanan nga mga tumuluo, nga hindi kamo magtipon sang manggad para sa inyo kaugalingon. No? Amo ning first reason, no? Rason number 1, nga
Hindi mauna ang Dios tungod sa pag-priority sa manggad sa kalibutan. Actually, ang pag-angkon sang manggad sa kalibutan, hindi iya sala. No? Ang pag-angkon sang damo nga kwarta, hindi sala. Ang paghandom sang manggad, hindi sala. Ang sala, no, kung ginahigugma mo na ang manggad. No? Kag ikaw na ang ginakontrol sang kwarta. Diri na magsugod ang sala. Kag amo na ni propiedad sa imo manggad. No, hara na ang imo tagipusoon. Rason nga nagakawili na ikaw no sa sini nga mga butang. Kag wala mo na nauna ang Dios. Wala ka na time even sa pagsimba. No? Sako na ang imo kabuhi. Ayhan may mga negosyo ikaw. Ayhan sa imo trabaho. No? Basi na promote ka na. Kag ang imo panghuna-huna, no? Na focus na sa sini nga mga butang. No? So damo sang mga kabangdanan nga wala ka na panahon sa Dios. No? Damo ka na mga transaksyon sa imo dira nga negosyo, sa imo trabaho, kag sa iban pa nga mga kabangdanan sa diin konektado no, sa imo nga pagpadamo sang kwarta. Gani, no, si Ginoong Hesus nag-remind sa aton. Nag-remind sa aton nga hindi kita dapat no magtipon sang manggad para sa aton kaugalingon. No? Manggad nga kalibutanon. Kundi encourage kita ni Ginoong Hesus nga ang manggad nga aton tipunon manggad nga sa diin hindi madunot, hindi makawat. Oh, amo ini mga langit nun nga manggad. Amo ini ang gusto sang Dios nga tani i-priority sang tao. Kay kung amo ini ang aton desire, of course, mauna gid naton ang Dios. No? Mauna naton ang Dios. Nga abalakis no? Nga maayo man ang trabaho, maayo man ang imo income, pero nga ginakulang. No? Nga hindi magtinir sa imo. No? Damo sa mga tawo nga nagka-problema, especially sa mga Kristohanon. No? Okay naman ang ila tani nga pangabuhi. Pero it seems nga naga-experience sila sang kulang. Ano ayahan ang rason behind sa sining eksperyensya nga sa diin kabus gyapon sila sa ilang pag-budget no sa ilang pagpangabuhi. Nabudlayan sila. Oh, may mga overtime sila pero nga may ginakadtuan ang ila income. No? Ano ayahan ang mga kabangdanan sina? No? Kung aton hibaloon ang ini nga kabangdanan diri sa Salmo 127:1-2. No ginhambal dira nga kung wala ang bulig sang Dios sa kung wala ang bulig sang Ginoo, wala sing pulos ang pagpatindog sang balay. Kag ang pagbantay sa syudad. Kag wala man sing pulos ang pagbugtaw sang aga pa, kag ang pagtulog sang gabi na sa pagtrabaho agud may makaon. Kay ang Dios amo ang nagahatag sa mga kinahanglanon sang iya mga ginahigugma bisan nagakatulog pa sila.
So kung aton ini nahangpan ang ining dinalan, diri naton makita ang kabangdanan nga ginakulang gyapon ang tao. It's because kay wala nila giuna ang Dios, wala gin preserve no ang ila income. Wala gin bless ang ila pangabuhian. No? Kay ginhambal diri nga wala pulos, no? Aga pa sila gabulugtaw, kag gabi na sila gatulog, no? Ayan may mga overtime. Pero nga still kulang ang income. No? Tungod wala nila ginuna ang Dios. Wala nila ginuna ang Dios, aga pa hindi gani ka pasalamat sa Ginoo. No, hindi gani ka pasalamat sa Dios nga sa diin nakabugtaw ka pa. Nakaangkon ka sang bag-o naman nga kusog, bag-ong kabuhi. Kag ang bugos nga panimalay sa gihapon nakabugtaw. Amoy ning gusto sang Dios sa aton. Nga dapat mangin thankful kita sa iya. No, unahon nato ng Dios. Amo ni galing mga kabangdanan kisa sa aton nga mga Kristohanon. No, nga hindi na ang nangin kabangdanan nga ikaw wala na time sa Dios, no, diri na nagsulod ang sala. Kag abi mo, no, magalawig ang pagpakamaayo sa imo sini. Abi mo ini nga pagpakamaayo halin sa Dios. Amo na gani nga wala nagdugay sa imo ang ini nga mga pagkabutang nga imo naangkon tungod hindi ang Dios ang naghatag sina, hindi ang Dios ang preserve, no, sa sina nga mga butangan na angkon nimo. Ayhan ina ginhatag sang kaaway sa imo tungod na balaan niya ang imo kahinaan nga kun yara sa imong ini nga mga butang wala ka na'y panahon sa Dios. Oh, wala ka na'y panahon sa Dios. Tungod busy nang imo kabuhi sa pagpadamo sang kwarta, no? Busy na sa iban padra nga mga transaksyon nimo. No? Wala ka na panahon sa Dios. Pero katahom sang pulong sa Ginoo, no, nga nag-remind sa aton tanan nga mga Kristohanon. Unahon tagid ang Dios kung gusto kita nga i-bless sa Ginoo. Gusto kita nga ang panalangin o kung ang blessings nga nagaabot sa aton magapabilin. No? Unahon tang Dios. Kay i-preserve niya ang tanan. No? Hindi lang ni material things, sa financial, no? Hindi lang ni sa mga manggad sining kalibutan, kundi ang ini nga blessing included na ang aton nga health, no? Ang relationship sa panimalay. No? Anohon man, no? Anohon man ang madamo nga manggad kung hindi naman maayo ang relasyon sa sulod sang panimalay. Anhon ang manggad kung ang imo relasyon sa Ginoo madula. No. Anhon ang manggad kung ang aton kalag malaglag man lang. Gani abyan maataha nga ang pulong sa Dios nagatudlo sa aton nga kun unahon ta ang Dios ang tanan nga pagpakamaayo maangkon naton. No? Ang tanan nga pagpakamaayo maangkon naton. Kaya mo ini ang ginpahayag ni Ginoong Hesus. Nga kun unahon lang naton, no, ang pagpasakop sa iya paghari kag ang pagtuman sa iya kabubuton, no, ang tanan igahatag, no, ang tanan nga kinahanglanon naton igahatag sang Dios sa aton.
So, amo ni ang gusto ni Ginoong Hesus nga hindi dapat naton i-priority ang manggad sa sini nga kalibutan. No? Kung nato na dumduman si Lot, no, amo ini ang hinablos ni Abraham, no? Tungod man ni sa iya man nga handom, no? Ginpapili siya ni Abraham kundi ang gusto niya nga duog nga pagkakatuan. So sa iya mga mata, no, nagbatsyag siya sang kaibog. Nakita niya ni ang lugar sang Sodoma kag Gomora. No, nakita niya ning Sodoma kag Gomora. So nakita niya sa diin ayhan puno diri sang kasadya. No, ayhan manggaranon ini nga syudad. Kag amo ini ginpili ni Lot. No? Kag tungod sining mga butang nga naangkon ni Lot sa sina nga lugar, no? Nalimtan niya na ang Dios. So wala na siya time sa Dios. No? Hindi na ang Dios amo ang iya priority kundi ang mga pagkabutang nga iya naangkon. Ang manggad, ang kwarta, ang gahom nga naangkon ni Lot sang nagpuyo siya sa Sodoma kag Gomora. So anong consequence? No? Anong consequence dire? Tungod amo na ni ang priority ni Lot. No? Naguba, no, ang iya fellowship sa Dios. Naguba ang iya relasyon, ang maayong nga relasyon sa iya nga pamilya. No? Nangin amoy ning consequence, no, sa iya ginbuhat. Tungod wala na siya panahon sa Dios. Ang iyang desire yari na tanan sa kalibutanon nga mga butang. No? Nawala na ton nga ang ining Sodoma kag Gomora tama kalaot. No, ang mga tao nga yari diri wala gakilala Dios. Kag sila natabunan ang iyang mga mata. No? Hindi na siya makakita sa kasanag nga halin sa Dios. Tugod gintakpan na sang yawa ang iya pangunahuna. Kag ang iya mga mata nakatutok na lang tanan sa manggad. No? Kag amo na ning time nga pagalaglagon na sang Dios ang aning lugar. No? Tungod si Abraham nag-ayo sa Dios. Nga kung may ara lang mga tumuluo, hindi dayonon laglag sang Dios ang ining lugar. Apang failure. No? Bisan pulo na lang ka mga tumuluo sin ang lugar, wala gid may nakalambot nga mga tumuluo. Kundi si Lot na lang ang asawa niya kag ang duha ka kabataan nga babae. No? Amo na ni ang konsekwensya, resulta sa priority ni Lot sa sining mga butang sa kalibutan. Sining manggad. So, kung naton ganina basa ang ining istorya, so ang asawa ni Lot nangin haligi ini nga asin. So kung may instruction na gani ang Dios nga hindi na magbalikid, nagbalikid pa. Kag ginbayaan nila ang ining lugar, no? Kag ginubos gid laglag sang Dios. Amo na kun ang aton focus dire lang sa mga butang sa kalibutan, no? Kalaglagan ang aton yang maangkon. Kalaglagan. Tungod amo ining gimbuhat ni Lot, no? Nagsuffer siya sining konsekwensya nga ginhatag sang Dios sa iya. No? Nadula ang fellowship niya sa Dios. No? Naguba ang relasyon sa pamilya kag ang pinaka-worst. Ang kabataan
sa iya duha ka anak nga babae, no? Siya man ni ang amay, no? Budlay, no? Siya na ang lolo, at the same time, siya pang tatay. So, amoy ni ang bayad, no? Sa priority niya, sining mga butang sa kalibutan. Ang pinaka-worst, ang kabataan niya, nangin kaaway pa sang Israel. Nangin kaaway sang katauhan sang Dios. So, I hope nga nakakuha kita sa pagtulunan sa sining eksperyensya nila. Gani, ang gusto sang Dios nga hindi naton, no, pag i-priority ang mga butang, no, ang ining manggad ang kwarta sa sining kalibutan. Nga, kay kung gina-prioritize na naton ini, hindi na naton mauna ang Dios. Gani, advice gid sa aton, no? Gin-remind gid kita sang Dios nga hindi naton pag i-priority ining manggad sa sininga kalibutan. Number 2, ano pang rason? No? Hindi kita magkabuhi, no? Sa sala sa sininga kalibutan. There is Matthew chapter 6, verse 22 and 23. No? Ang aton mata among suga sa aton lawas. No? Kung masanag ang inyo panulok, masanagan ang bugos nyo nga lawas. Pero kung madulom ang inyo panulok, maduluman ang bugos ninyo nga lawas. Gani, no? Gani ang ginsiling nga suga, no, nga ara sa inyo, wala naghatag sang kasanag, yan, tama gid kadulom ang inyo kahimtangan. No? Amo ni balang ang mga Kristohanon, nga sa diin nasanagan na sang kamatuoran, no? Mas gusto pa nila magpabilin sa kadulom. No? Nakabalo na sila kung ano ang husto kag kung ano ang sala. Pero mas gusto sang tao nga magpabilin sa sala. Mas gusto nila magpabilin sa kadulom. No? Nga hari diri ang mga kalipayan. No? Ang mga enjoyment sa kalibutan. No? Damo diri sa mga nasanayan na sa mga tao nga sa di na mo na ni ilang routine. Prior sila nakabalo sang kamatuoran. Prior sila nasanagan sining kapawa nga halin kay Kristo. Pero mas gusto nila nga magpabilin sa kadulom. Oh? Sang sa magpalapit sa kasanag. Kaya nga, malaot ang ilang mga ginahimo. So, amo ini, no, isa ini sa rason nga hindi naton mauna ang Dios tungod, no? Ang aton pagkabuhi, no, nagakabuhi kita sa kadulom. Nagakabuhi kita sa sala. No? Ginhambal pa gani diri sa Book of John chapter 3, verse 19 and 20. Silutan sila, no? Silutan sila kay nag-abot siya sa kalibutan bilang suga. So si Ginoong Jesus ang gintumod sini. No? Silutan sila tungod nag-abot siya sa kalibutan bilang suga. Pero mas gusto pa sa sang tao nga magpabilin sa kadulom. Sang sa magpalapit sa iya nga nagahatag sing kasanag kay malain ang ila mga ginahimo. Dito sa verse 20. Ang tao nga malain ang iya ginahimo hindi luyag sang kasanag. No, sa baylo nagalikaw pa sa kasanag. No, nagalikaw pa sa kasanag kay base kon mahibaluan ang ila ginahimo nga malain.
No? Amo ni ang rason nga hindi sila gusto sa kasanag. Ining mga tao bala nga nagahimo pa sang kalautan, no? Hindi na sila gusto mamati pulong kay Dios. No? Hindi na sila gusto mamati wali sa mga alagad sa Ginoo nga tingil ini sila pamatin-an. No? Tingil. It's because ginasabdong sila sa pulong sang Dios. Kay kung mamati sila, no? Masanagan sila kag mabalaan ang ilang mga ginahimo nga kalautan. Amo ni nga mas gustuhon nila nga magpabilin sa kadulom tungod malaot ang ilang mga ginahimo. Pero ang pulong sang Dios nagpahayag nga pagasilutan sila sang Dios. No? Pagasilutan sila sang Dios. Amo ni ang mga kabangdanan nga hindi mauna ang Dios tungod ang tao sa gihapon nagpabilin sa sala. Bisan ini mga nagaklaim nga Kristohanon, no? Madamo sa gihapon nagpabilin sa sala. Hindi mag-give up ang ini mga butang nga gusto pabiyaan sang Dios. No? May mga Kristohanon nga nami kay maglaygay sila bata nga hindi ka mag-inom. Pero siya sige inom. No? Sige inom. Kabudlay sundon ikaw sang imo anak. No? Nga hindi magbuhat sina apang ikaw nagahimo sina. Budlay kun amo sina ang mga kahimtangan. Damo Kristohanon nga una gani bla nga gasaway ang mga Kristohanon nga ang inyo dira nga ginasimba nga Dios patay man na. No, kahoy man na, bato man na. Pero pag abot sa kapistahan, damo sa mga Kristohanon nga makita dira. No, makita sa kapistahan. Nakipag-upod manggapon sila sa mga tao nga wala nakahibalo sa kamatuoran. Sa mga tao nga wala gani nagasimba sa matudtod nga Dios. Nami lang maghambal pero wala man ginbuhat. No, amo ni ang rason nga hindi mauna ang Dios tungod sa gihapon nagpabilin sa sala. Amo ni ang mga sitwasyon kag amo ining realidad. Gani ang pulong sang Dios nag-remind nga hindi magkabuhi sa kadulom. Hindi magkabuhi sa sala sa sining kalibutan. No? Agud mauna mo ang Dios. Kay kun amo ini ang imo paginawi, no, nga sige hapon, yara ikaw sa kadulom, wala gid sang chance nga maangkon mo ang ining pagpakamayo halin sa Dios. Anuhon mo man nga pagtinguha si mo pangabuhi, miserably kagyapon. No? Anuhon mo dira nga was-was trabaho, overtime, lubong kagyapon sa utang. No? Lubong kagyapon sa utang tungod wala mo ginsunod ang gusto sang Dios. Ang imo ginsunod ang imo kagustuhan. No? Rason nga gakamang kagyapon sa kabigaduhon. Ang pagkapobre sang tawo, no, hindi na iya pagbuot sang Dios. Kung natawo ka nga pobre na nga daan, no, kag nagdako ka, kag may panimuot ka na nga hamtong, kag nakabalo ka na sa husto kag sala, no, kag nagpabilin ka sa pagkapobre, imo na iya choice.
No, hindi na yan pagbuot sang Dios. Kay wala ka nagtinguha. No? Wala ka nagsunod sa kabubuton sang Dios. Kay ang challenge, no? Unaha ang Dios. Kay ang tanan nga mga butang ikapagpakamayo. No? So kabay pa, no, nga ma-check taman ang aton kabuhi. No? Ang Dios gid man bala ang akon ginasunod subong. No? Ako Kristohanon. No? Anak ako sang Dios. Nga ang akon kabuhi nga daw kapinuot manigapon sa pagpangabuhi ko man. Nga daw hindi magkugapon mabadbad sini nga kautangan. No? Daw ang blessing, daw hindi ko mabatyagan. No? Nga daw pirmi lang problema. Nga ang gusto sang Ginoo, ang iya kaanakan magamalipayon. Ayan may problema, pero may kalipay. Tinga ang akon kabuhi daw, it seems empty. That's the time, utod abyan, nga usisaon ta ang aton kaugalingon. Usisaon ta aton relasyon sa Dios. No? Base ang aton pagkinawi, no? Padayon kita gali nagakabuhi sa sala. Usisaa, kung ang imo paginawi, amo bala ina ang kabubuton sang Dios. No? It's about time nga tagsa-tagsa sa aton nga mga Kristohanon, no? Mga kaanakan sang Dios, mag-usisa. Nga ang ining promisa sang Ginoo nga ihatag niya ang tanan naton nga kinahanglanon nga wala naton na angkon. Ayhan may mga kakulangan kita. Ayhan sa gihapon may mga disobedient kita sa aton nga kabuhi. Nga wala naton ginasunod ang kabubuton sang Dios. Hindi pwedeng 50% sundon ta, 50% disobey kita. Hindi amo na ang requirements ng Dios. Totally surrendered ang imo kabuhi. Submit sa Dios, no, ang aton bugos nga kabuhi. Kung gusto kita mag-experience sa mga pagpakamaayo ngalin sa Dios. No, hindi kita magkabuhi sa sala. Kay amo ni gali ang rason o kabangdanan nga hindi naton mauna ang Dios. No? Kay panahon sa pagsimba, hindi ka magsimba. No? Hindi ka magsimba kay gihagad ka sa barkada, kadto sa beach, no? Kadto sa piyesta. Sa diin pa da nga mga kasadyaan, birthday party. No? Sa diin pa da nga may mga selebrasyon. Ginuna mo kay para sa imo, no? Normal lang na. Normal lang na kay nga kinlipda na ang imo panguna-una kag ang imo mata, no, sa kadulom. Kintakpan na sang yawa para pamatsyag mo, ordinary na lang ang tanan. No, tungod ikaw nagakabuhi sa sala. Pero I hope sining gabi ma-remind kita tanan. Ma-remind kita tanan pagi sa pulong sang Dios. Basi tuod ang akon nga kabuhi, no? Nagakabuhi ako sa sala. Kaga mo ni galing, wala ko gana sa Dios, wala ko gana magsimba, wala ko gana magbasa Biblia, wala ko'y gana mamati sa mga wali. No? Wala na kagana. Tungod ang imo relasyon sa Dios bugnaw na. No? Tungod nabuyo ka na sa kalibutan. Nabuyo ka na sa kalingawan sa kalibutan. Nabuyo ka na sa ili-ili sang yawa sa imo. Nga wala ka na gana sa buluhaton sa Dios. Rason nga hindi mo nagid mauna ang Dios. Gani ang pulong sa Ginoo nag-remind sa aton nga hindi ka magkabuhi sa sala sa sining kalibutan. Agud mauna mo ang Dios. Ikatatlo, hindi ka magkabuhi sa kabalaka o kung mga palaligban. Ginhambal ni Jesus sa Mateo
chapter 6, no? Verse 25 to 27. Hamal niya, amo gani nga nagasiling ako sa inyo, hindi kamo magpalibog sa inyo pagpangabuhi. Kung ano ang inyo kaunon, kung ano ang inyo imno, no kung ba yun. Kaya kung ginhatagan kamo sang Dios ang kabuhi kag lawas, hindi mahimo, nga hindi kamo hatagan sang pagkaon kag bayo. Tanawa bala ninyo ang mga kapispisan nga nagalupad-lupad. Wala sila nagatanom, wala sila nagaani, kag wala sila nagatipon sa pagkaon sa budiga. Pero wala sila ginpabayan. Pero ginpakaon sila sang inyo amay. Hindi bala mas labaw kamo sa mga pispis? Sino sa inyo nga makapalawig sa inyo kabuhi bisan jutay lang? Sino sa inyo makapalawig sa inyo kabuhi bisan jutay lang paagi sa pagpalibog? Paagi sa pagpalibog. Wala gid. Wala gid sing may makapalawig sa iya kabuhi paagi sa pagpalibog. Rason, ang gusto ni Ginoong Hesus, hindi kita sagad kabalaka sa buwas. Hindi kita sagad palibog sa buwas. Kaya kung amoy ni ang aton kahimtangan, hindi ta mauna ang Diyos. Hindi ta mauna ang Diyos. Imbis masimba subong, hindi ka kahalin sa imo na pungkuan, kay sagad ka paminsar kung ano ang solusyon. Ano ang imo mahimo para masulbar ina? Damo iya ginakabalakan ang tawo. May mga tawo gani gurong nagpalibog gid siya kung saan o magtaas siya basi tama naman siya kaputot. May mga tawo nga nagproblema gid, nagpalibog gid kung saan o siya magwapa, saan o siya maputi. Basi tama siya kaitom. Actually damo sa mga palaligban ang tawo kag amoy ni nakita ni Ginoong Hesus nga nangin kabangdanan nga hindi mauna ang Dios. Sa mga basic needs. Hindi ka po mauna ang Dios kay mangita patiligangon para sa buwas. Pero sa sining adlaw may ara naman. Pero ginapaligban ang buwas. Wala pa gani ang bagyo. Balita pa lang nga nagabot, manug-abot, galalain na, grabe na ang kabalaka nga magtipon sa pagkaon sa balay. Kasi mag-abot ang bagyo, si magutuman sila. Hagadon, Bible study, hindi mag-attend. Hagadon, magsimba, hindi mag-attend. Kay puro na lang kabalaka. Hindi bayaan ang tiyanggi, hindi bayaan ang balay. Kay wala may babantay, basi sudlon sa makawat. Amo na puro palaligban, puro kabalaka. Pero ang gusto sang Ginoo, hindi kita magkabuhi sa kabalaka. Kay kung magkabuhi kita sa kabalaka, hindi gid naton mauna ang Dios. Hindi naton maangkon ang ining pagpakamaayos ng Dios. Hindi lang material things, hindi lang manggad, hindi lang dungog, hindi lang propiedad, ang blessing nga ginaaman sa Dios. Ang ihatag sang Ginoo sa aton, nga kita magmalipayon. Magmalipayon ang kaanakan sang Ginoo. May ara sang harmony. May peace of mind. Maangko naton initanan kung kontento kita kung ano may ara kita. Amo ni ganing hambal bala diri sa Hebreo chapter 13 verse 5 nga hindi kamo maghigugma sa kwarta. Kundi magkontento kamo sa mga butang nga ara sa inyo.
Kay nagsiling ang Dios, hindi ko kamo pagpabayaan o kon pagbayaan. Promisa sang Dios sa aton, rason nga hindi ta dapat sagi palibog. Si Ginoong Hesus na gani ang pahayag, nag-declare sini nga hindi gid mahimo nga pabayaan kamo sang Dios. No? Kay kung ginhatagan kamo sang Dios ang kabuhi kag lawas, hindi mahimo nga hindi kamo paghatagan sa pagkaon kag bayo. Bisan ang kapispisan, no? Example ni Ginoong Hesus nga dapat dira makabatsyag kita sa provision sa Ginoo. Nga ang kapispisan gani ginpakaon sa amay. Hambal Ginoong Hesus, hindi bala mas labaw pa kamo sa mga pispis? Tuod no nga magkabuhi kita sa kabalaka kag sining pagpalibog. No? Hindi bala ini pag-ihatag sa Dios sa aton kinahanglanon? Nga ang iya gani anak ginahatag sang Dios sa aton lang kinahanglanon. Rason nga hindi ta dapat magkabuhi sining kabalaka na hanungod sa buwas. Kay kun amoy ning aton pagkabuhi, no, hindi ta gid mauna ang Dios. Kag hindi gid naton maangkon ining promisa sang Dios nga mga pagpakamaayo. So I hope nga sa sini nga gabi tanan kita na remind paagi sa pulong sang Dios. No? Amo ning hambal kita sa sini nga kalibutan. Hindi ta magkabuhi sa kabalaka, no? Parte sa buwas. No? Agud mauna naton ang Dios. Amo ni gali ang sikreto utod abyan. No? Unahon tang Dios. Kay kun siya ang aton ginauna, no, ang tanan nga mga ginahandom naton, ginapangayo naton, ihatag sang Dios. Salmo 37:4, no, pangitaa ang imo kalipay sa Ginoo. Kaya ihatag niya, no, ang tanan nimo nga mga ginahandom. Amo ina ang gusto sang Dios nga aton pagahimuon. Unahon ta lang ang Dios. Okay, ang mga blessing ma-experiensyahan gid naton. Himuon kag himuon gid na sang Dios, mga utod abyan. So I hope nga na pukaw ang aton mga tagipusoon, ang aton mga pangunahuna. I hope nangin bukas ini ang atong tagipusoon nga nasabdong kita paagi sa pulong sang Dios. Abyan, gusto mo sang kaluwasan? Palapit kay Kristo Jesus. Unaha si Ginoong Jesus. Hindi lang ining mga butang nga ginpromisa sang Dios nga maangkon nimo. Hindi lang ining mga financial blessings. Hindi lang ining mga manggad sining kalibutan, imo kinahanglanon ihatag sa Ginoo. Kung mapalapit ikaw kay Kristo, maangkon mo ang kapatawaran. Kung madangop ka kay Kristo, maangkon mo ang kaluwasan. Tuuhi kag batuna si Kristo bilang Dios nimo kag maluluwas. Ganyan, maangkon mo ang kaluwasan kag ang kabuhi nga walay katapusan paagi kay Kristo Jesus. Mga muyo kita. Amay nga langit nun, Diyos nga labing balaan, Ginoo. Salamat sining time. Kaya mo ginhatag sa akon nga sa diin mapahayag ang imo pulong. Lord God, salamat sa kaalam nga langit nun. Nga napahayag, Ginoo, ang imo mensahe. Napahayag ang imo pulong, O Diyos. Kabay, Ginoo, nga hindi lang kami manog palamati, kundi manog
human kami sa imong kabubuton, O Dios. Kag tagay kami sa tagipusoon nga handa magpaton sa imong mga sabdong sa amon. Kag handa magkambyo sa amon kabuhi. Buligi kami, Ginoo, nga mag-transform na kami sa amon nga kabuhi. Nga ikaw amon nga sundon, O Dios, hindi ya amon nga kagustuhan. Kay subong nga gabi na balaan namon paagi si mo pulong nga ang tanan nga mga pagpakamaayo gali maangko namon kun ikaw amon unahon, O Dios. Amon ni gali nga nangin miserable nga amon kabuhi tungod hindi ikaw ang amon ginauna kundi ang mga priority namon sining kalibutan. But we thank you, Lord, sa imo mensahe sining gabi nga nahangpan gid namon, Ginoo, ang imo katuyuan sa amon. Kami, Lord, padayon ikaw gamit sa sining programa tingog sang kaluwasan nga sa din mapahaya, Ginoo, ang imong nga pulong. Isaha kami, O Dios, sa pagpakamayo. Ang tanan nga naga-view sa Facebook kag sa YouTube sa sining tingog sang kaluwasan, ikaw, Ginoo, ang magpakamaayo sa among tanan. Gani, takos ikaw, Ginoo, sa mga pagdayaw, paghimaya, pagpasalamat. Tungod ikaw may gugmaon kag maluluyon nga Dios. Tanan nga iniamon ginapalambot. Paagi sa imong bugtong anak kamo, Ginoong Jesucristo. Amen. So, madamo gid nga salamat sa mensahe Brother Vic sining gabi. So, madamo gid nga salamat sa tanan nga naga pamati. So, kabay pa sa sunod namon nga live para gyapon kamo. So, mayong gabi na lang sa tanan. Madamo nga salamat.